Ikaw yung galing sa Qatar? Ako bang double sahod ba? Pare, triple pa nga eh. Eh, mataas yung minimum wage nila doon, tapos ang laki pa nila mag-tip sa mga tao. Eh, bakit pa bumalik dito? Kung ako malaki kita sa ibang bansa, hindi na ako babalik dito, pre. Teka, paano ba mag-apply dun? Tulungan mo naman ako. Oo ba? Gusto niyo ba ibigay ko sa yung number ng dati kong agency? Ayos, may tayo. Ikaw na lang. Ako kasi iba yung pinag-iipunan ko eh. Gusto ko kasing magkaroon ng sariling negosyo. May nahanap ako, franchise. 25,000 ang may negosyo ka na. Yun ang gagawin ko pag nakaipon ako. Dahil ikaw na ako magiging boss sa sarili mo negosyo. Teka. 25,000? Yun na yun? Teka lang. Excuse me po. Excuse me po. Hindi ko lang po yung money. 5,000. Ma, manok na naman. Malapit na ako tubuan ng palo, kakakain ng manok eh. Ayaw mo nun? Magkakabuo ka na. Kung gusto mo ng iba, yung mas masarap, maghanap ka ng regular ng trabaho. Kasi, yan lang napamalengke ko kanina dahil nagbayad ako ng kuryente. Tsaka, baka nakakalimutan mo. Wala na tayong naaasahan na padala. Kaya magtyaga ka. Ma, yung sapatos ko po kasi hindi na po kasya. Eh, kailangan ko po para sa PE namin eh. Naku anak, pagkasyahin mo muna kasi wala talaga akong pambili ngayon eh. Alam mo na, wala ka ng nino na pwede hingian. Ate, kakasweldo ko lang. Gusto mo, ako na lang bumili ng rubber shoes para kay Norman. Talaga po, tita. Salamat po. Baka hinihintay mo pa na magpasalamat ako sa'yo. Eh, hindi naman kami magpupunta sa sitwasyon na to kung hindi dahil sa'yo. Leila, Bakit? Totoo naman ah. Kung hindi dahil sa babae na yan, hindi tayo naghihirap ngayon. Lalo na si Anton. Hindi ka ba naaawa sa kapatid ko, Meli? Kahit magkanda kuba-kuba pa yan sa kakatrabaho, hindi kayo aasenso dito. Pinaghirapan natin na ipadala siya sa Qatar. Tapos ano, sinira mo ang buhay niya. Sinira mo ang buhay naming lahat. naman na. Ate? Leila. Bakit may naaway si Millie?